Desidido ang pamilya ng 7 taong gulang na batang napatay matapos umanong mabaril ng kanyang kalaro sa Malabon na ituloy ang kaso. Pero dahil menor de edad din ang suspect, ang kanyang lolo na sinasabing may-ari ng baril ang sasampahan ng reklamo. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Mga tulo ng kandila na lang ang mababaka sa compound na ito sa Malabon City kung saan nabaril noong April 9 ang 7 taong gulang na si Mark Zander Ala, taga Mindoro na nooy nagbabakasyon sa bahay ng kanyang lola. Ang suspect ang 10 taong gulang na kalaro nila na napikon umano matapos di makasagot sa isang tanong habang naglalaro sila ng teacher-teacheran. Naglalaro po kami. May narinig po kaming 3 na baril. Nakita, oo po. 3 putok? Hindi po. Ano? Isa lang po. Isang putok. Tapos? Nakita na lang po namin si Sandel na nakahiga na. Nadala pa si Mark sa ospital pero pumanaw din dahil sa tama sa ulo. Pag nag-flashback po yung mukha ng anak, ang apo ko yung nakita ko po siya nakahundasa yan, naliligo po siya sa sarili niyang dugo. Kaya po parang hindi ko po kaya yun. Sa trajectory test ng PNP, lumabas na galing sa bahay ng batang suspect ang bala na pinaniniwalaang mula sa baril ng lolo niyang pulis. Siya ang kakasuhan dahil di pa mapapanagot sa batas ang bata sa ilalim ng Juvenile Justice Act. Magkakaroon po ng liability yung kanyang lolo kung mapapatunayan po na isa dun sa kanyang o naiwan na baril dun ho sa kanilang bahay, yun ho ang nagamit incidentally ng bata. Pwede po siyang makasuhan administratively ng serious neglect of duty. Wala na sa kanilang bahay ang batang nakabaril pero kung sakali, sasailalim daw ito sa DSWD intervention. Ang labi naman ni Mark Zander dinala na sa bahay nila sa Oriental Mindoro para mailibing sa Miyerkules. Napakasakit bilang ama. Huwag ko kong sisihin niya sarili ko talaga na bakit papilingan. Justice po, hindi na yung pamabayaan yung kaso ito. Sana marating ito, inalaban namin ito yung kaso ng ito. Ayon sa grupong Gunless Society, dapat bigatan daw ang parusang ipinapataw sa mga nagpapabaya umano sa kanilang mga baril. Dapat meron siyang taguan o gun safety deposit box na siya lamang ang pwedeng magbukas noon. At kung wala yon at nabuksan yan, may penalty siya ng halimbawa 20 years imprisonment. Mungkahi naman ng grupong Pro-Gun, dapat daw palaging naka-lock and key ang lalagyan ng baril at dapat tinatanggal ang bala kung di ginagamit. At higit daw sa lahat, kailangan binibigyan edukasyon din ng mga bata sa bahay kung para saan talaga ang baril. Marami napapanood ng mga sine, yung mga tungkol sa violence, sa gera, naglalaro ng mga Counter-Strike, di ba? Mga modern warfare, yung mga violent game. Dapat ituruan ng mga bata na hindi totoo yung laro. Para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting.